Ouch! Heto na, Gobernador ng Cebu, Governor Gwen, may pasabog kay FBRD, VP Sara at mga DPS. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. That I will obey all laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Ug lakip na ni ana ang paghatag og respeto ug insa karon ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Kung di man mo respeto sa tao, respetuha ang posisyon. Ouch! Ito na, nagsalita na si Governor Gwen sa gitna ng mga kaguluhan patungkol sa banggaan ng mga Duterte at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kala mo tahimik lang si Governor Gwen sa issue ng banggaan ng BBM Duterte. Pero teka, bakit parang may kinikimkim? Tahimik nga ba talaga? O baka naman may pasabog lang siyang pinipigil at ngayon lang pinakawalan? Bakit kapag sumusuporta tayo sa kasalukuyang administrasyon para maitraso na tayo? Yan ang banat ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Pero wait, sabi niya, wala akong sinabing masama kay Duterte. Ni isa raw na masamang salita, wala. Usa lang kapulong, pagdaot kaniya, wala. Galit ba siya? Hindi. Masama loob niya? Hindi rin. Pero bakit parang may pero? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Utang na loob. Marunong akong tumanaw. Binalikan niya ang 2019. Ang taong tumulong sa kanya, si Digong mismo. Kaya anong sabi ni Gwen? Marunong ako tumingin ng utang na loob. Noong 2019, nang naghangad akong bumalik sa pagkagobernador, sino ang nag-endorso sa akin? Wala nang iba. Si Gwen Garcia. Simple, diretso, pero hindi bulag. Bumira pa si Governor Gwen. Bakit kailangan ngayon na ang laban? Ang ating vice-presidente. Ngayon, meron ba akong binanggit na nakakasakit sa kanya? Wala. At hindi ko talaga kaya dahil noong 2019, inendorso din niya ako. VP Sara, hindi kandidato. PRRD, meron lang sa Davao. So anong kinalaman nila sa Cebu ngayon? Ngunit hindi tumakbo ngayon si Sara Duterte. Oo, tumakbo nga ang dating presidenteng si Digong. Pero tumakbo bilang mayor sa Davao. Kaya binanggit pa niya, hindi sila makakaboto doon. Kaya nga raw, kaya bakit itong eleksyon na ito muna ang dapat nating harapin? Hindi tayo dapat sumunod sa palaging kamalian ng mga politiko na gustong manalo sa eleksyon. Ngayon, pinaplano ay ang susunod na eleksyon. Sabi pa ni Gwen, hindi ito tungkol kung sino ang presidente, kung loyal ba kay Presidente Duterte o kay President Marcos. Hindi man sila tumatakbo. Sila ba? Hindi. Tayo ang tumatakbo. Ika pa ni Governor Gwen. Ibig sabihin, local election ito, hindi ito barahan ng mga DDS o BBM loyalist. Kung dumating ang oras daw ng sample ballot, sino isasama ni Gwen? Mga senatoriable ni Sara o ni Pangulong Bongbong Marcos? Kahit patahimik siya, baka ito na nga ang tunay na turning point. Gulo, kaguluhan doon, pagkakaisa dito, nagkakaisang Cebu, matatag ni Governor Gwen.
Pero tanong ng masa, kaya bang umiwas ng Kapitolyo ng Cebu habang naglalabanan ang mga higante sa itaas? Walang masamang salita. May respeto kay Digong, tahimik sa ICC, tahimik kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero isang bagay ang klaro, gusto niyang mapanatiling buo ang Cebu. Ika pa niya, protektahan natin ang ating pagkakaisa. Ngunit isang mabigat na salita ang binanggit niya patungkol sa mga sumusuporta sa dating Pangulo na kumakalaban sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ito token support, hindi ito pang show lang. Dahil pa noong Hunyo 28, 2024, harap-harapan sa mismong presensya ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw ang sinabi ni Governor Gwen. As we did in 2022, Mr. President, we stand firmly behind you in full support for the men who called for unity. Yan ang tunay na leader, hindi napapadala sa ingay ng gulo, kundi tumataya para sa pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan ng buong bansa. Ika pa niya, kung hindi natin nire-respeto ang tao, kailangan nating respetuhin ang posisyon ng pagkapresidente ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayong eleksyon, hindi natin kailangan mamili sa pagitan ng away at pagkakawatak-watak. Ang kailangan lang natin ay manindigan para sa Pilipinas, kaibigan. Sa panahon ng kaguluhan, mas matibay ang bumubuo kaysa sa mga batikos. Sa puso ni Governor Gwen, sa puso ng Cebu, at sa puso ng bawat Pilipino, isa lang ang panawagan. Suporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Suporta sa pagkakaisa. Suporta sa ating Pangulo. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:17 verse 21. Upang silang lahat ay maging isa, kung paano ikaw, Ama, ay nasa akin, at ako'y nasa iyo, gayon din naman na sila'y sumaatin, upang ang salibutan ay maniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ang ating Panginoon Jesus mismo, bago siya ipako sa krus, nanalangin para sa pagkakaisa, hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Sa gitna ng tensyon, politika at pagkakabahabahagi sa lipunan, ang paalala ng ating Panginoon Kristo ay malinaw, maging isa tayo. Tulad ng paninindigan ni Governor Gwen na huwag magpadala sa alitan ng kapwa lider, tayo rin bilang mga Kristiyano ay tinatawag hindi upang mamuno sa kaguluhan, kundi upang maging tagapamagitan ng pagkakasundo. Hindi ito nangangahulugang hindi natin pinaninindigan ang tama, ngunit tulad ng ating Panginoon Jesus, pinipili natin ang daan ng kapayapaan, respeto at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na siyang humirang ng mga pinuno. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil itinuro niyo po sa amin ang kahalagahan ng pagkakaisa kahit sa panahon ng gulo. Tulungan niyo po kaming magpakumbaba, magbigay galang sa mga namumuno at manindigan para sa katotohanan sa paraang mapayapa. Sa halip na magsaboy ng galit, naway magsaboy kami ng pag-ibig, pag-unawa at pagkakaisa sa iyong pangalan. Ikaw ang tunay naming hari o aming Panginoon Diyos at sa iyo kami umaasa. Salamat po sa iyo pong pagdinig na aming panalangin at patuloy niyo po kaming gabayaan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig na aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na siyang aming tagapagligtas. Amen.